May color pa nga yun eh. Pero halos eh. Kamusta yung first fruits? Okay, first fruits. Kami po doon ay sa biyaya ng Diyos siguro nasa, pas ba tayo ng 90%? 90%. Next week, may birthday gift to my Lord, sacrificial giving namin, next Sunday. Biyaya ko ng Panginoon. Pero tayo dito, sana maging tapat po tayo. Kaya inimita ko po kayo natin tumayo. Basahin po natin ang ating text. It's more on para bang sa ating sarili. Oo, patapos na ang taon eh. Titignan natin. Ecclesiastes 5 verse 4. Ecclesiastes 5 verse 4. Share po natin. Ay, wala akong kalapit si tatay. Sino kalapit si tatay? Bagong bisita. Ecclesiastes 5 verse 4. Ayan na po kayo. Ecclesiastes 5 verse number 4. Buksan po natin. At basahin natin. Ready? Read. When thou vowest a vow unto God, defer not to pay, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed, for he hath no pleasure in fools. Sa mangmang. Ibigay mo, bayaran mo kung ano ang iyong ipinangako sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, na ang mga anak niyo ay nagpapatuloy. Salamat po kami, ilalampas niyo na naman sa isang taon, 2023. At sa aming pagharap po sa bagong taon, nawa, patuloy kami po sa biyaya niyo maging tapat, maging kagamit-gamit. Hindi lang po sa paglilingkod, kundi sa pamibigay, sapagkat ito'y sinyalis po na kami lumalago sa pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Lord, magampanan ang aming mga ipinangako sa inyo this year. At kung may pagkukulang, kayo po naman tumulong sa aming mga kakulangan at limitasyon. Salamat po, i-bless niyo po kami at nawa gamitin niyo na yung lingkod sa iyo po ang kapuhihan at puspusin niyo kami ng inyong Banal na Espiritu. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makapulan po kayo, mga kapatid. So, sa ating pong binasa, when thou vowest a vow unto God, defer not or delay not to pay it. Ang title ng ating mensahe ngayong gabi ay, Why we ought to fulfill our promises to our Lord. Why we ought to fulfill our promises to our Lord. Alam niyo, ang katipunan, si Emilio Jacinto, meron silang kaptilya ng katipunan bilang 6. Ano ang sabi sa kaptilya ng katipunan? Sa taong mahihiya, ang salita ay panunumpa. Ulitin ko ha, sa taong mahihiya, ang salita ay panunumpa. Pag ikaw ay nangako, noong unang panahon, di pa uso cellphone, di pa uso text-text. O kada darating ka ba? Asan na, ano mo? Darating ka ba? Sa bakasyon? Oo, saan mo? Darating ako doon. Hindi na yun magte-text na confirmation. Wala nang ganoon. Pagtungtong ng kasal o pagtungtong ng okasyon na yun, naandun. Sapagkat sumagot siya na, naandun ako. Ganun naman na sila ng tao. Tama po ba? Pero ngayon, kinonfirm mo na sa text, tinawagan mo pa, kinonfirm mo pa ng umaga, nung ultimo oras, asan ba? Naku, may gagawin pa na ako eh. Ganun ang commitment ng mga tao, ng ibang tao sa ngayon. Ang salita ay hindi mapamahawakan. Kaya minsan, nagko-commit tayo. Sabi ng pastor, pag-pray mo muna ng idea, i-commit mo ha. Baka mamaya, hindi mo tutuparin. Ngayon, pag-uusapan natin yan. Okay? Ang sabi niya, ang ibig sabihin pa nung salita may sa taong may hiya, ang salita pa nung for a person who has a sense of shame, every word is an oath. And to the honorable man, his word is sacred. Okay? Your word is who you are. Kung ano ang pagsasalita mo, pag tinupad mo, at hindi mo tinupad, doon ka nakikilala ng tao. Pag sinabing na ko, yan, sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. O kaya, huwag kang maniniwala dyan. Hindi totoo yan. Ibig sabihin, ang patotoo mo ay hindi ka panipaniwala. Di ba?
Kahit sabihin mo nakadamit ka pa na maayos, pero kung hindi mo pagkakatiwalaan ng salita mo, wala, sira ka sa kapitbahay mo. Amen po ba? Kaya ngayon, that is why we ought to fulfill our promises to our Lord. Number one, bakit ba natin kailangan tapunin ang ating mga pangako sa Panginoon? Number one, because our God is faithful in His promises to us. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako sa atin. Kadalasan, sinasabi natin, bakit hindi ako sinasagot ng Panginoon? Hindi dahil sa hindi sumasagot. Sumagot siya, pero hindi dahil sa gusto mo. Hindi dahil ayon sa nais mo. Sumagot siya, sagot niya hindi. Pero lagi siyang tapat. Amen po ba? Lagi siyang sumasagot sa ating mga pangangailangan. Buksan po natin, in Psalms 89 verse 34. Alam sabi po dito, my covenant will I not break, nor alter the things that is gone out of my lips. Sabi dito, ang Panginoon ay hindi sisira sa kanyang tipanan sa akin. Kadalasan nga, hindi naman talaga Diyos, hindi kadalasan, lagi, hindi naman Diyos talaga sumisira eh. Sa usapan, sino ang hindi tapat? Hindi po ba tayo? Ayun po ba? Oo. Minsan lang ay magkaroon lang tayo ng konting pagpapala, ay nawawala na tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit dati naman nagsosolwinin ka? Bakit dati naman nagbibigay ka pero nung nagkaroon ka ng blessing? Naalala niyo pa ba yung preaching tungkol doon sa itik? Wala na sa mensahe ko yung sa itik. Narinig niyo ba yun? May isang member ng church na paalam, Pastor, mag-aalaga lang po ako ng itik. Pwede ko mag-pray niyo ako, ay sige kapatid. Pero pangako mo, magtatapat ka. Sasama ka pa rin sa soul winning, aaling ka sa church prayer meeting at magbibigay ka. Opo, Pastor, syempre. Opo. Di ito na, nag-alaga na 1,000. Hindi na kontento. Pastor, pwede mo bang dagdagan ko? Gawin ko 5,000 itik. Ay, basta yung commitment ko sa Panginoon, opo, Pastor, hindi ko nalilimutan. 5,000. Gumanda ulit. Pastor, pwede kong gawin ko 10,000 kapatid, medyo malaki na yan. Baka hindi mo na magawa ang responsibilidad mo sa Panginoon. Baka hindi ka na makapag-church. Baka hindi ka na makapaglingkod, makapagbigay. Yun na nga. Noong nag-10,000 na, unti-unti na hindi nakakadalo ng prayer meeting. Kasi marami yung 10,000 itik eh. Ewan ba? Unti-unti na siyang hindi nakakadalo ng Sunday morning service. Sunday afternoon na lang. At dahil hindi nakakadalo, hindi na rin siya nagiging tapat sa gilid. Tama mo ba? Minsan na nagilid. Bumabalik daw ang Panginoon. At kinukuha lahat ng mga ligtas. Di siyempre, nakikita niyo yung mga kapatid niya sa Panginoon, kinukuha. Umakyat. Sabi, Panginoon! Iiwan siya eh. Panginoon, ligtas din mo ako! Kunin niyo ako! Ang sabi ng Panginoon, kung kukunin kita, sino magbabati ng itik mo? Patay kang bata ka. Baka isa ka sa nagbabantay ng itik. Puro negosyo, puro trabaho, puro na lang sekular. Wala namang masama nun. Mo ba? Pero mahalaga, sino ang Panginoon mo? Baka nagkakalimutan na tayo sa pera at Panginoon, dalawang piyan. Sino ang Panginoon mo? Dito, may pangako ka sa Panginoon. Tanda mo, tapat ang Panginoon na nangako sa iyo. Ang sabi niya pa ulit, Numbers 23 verse 19, God is not a man that He should lie. Ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. Hindi siya katulad ng tao. Hebrews 6:18, by two immutable things, in which it was impossible for God to lie. Hindi mo maaaring magsinungaling ang Panginoon sa atin. Kaya dapat tuparin natin ang ating pangako sapagkat yung Diyos, tapat eh. Ikaw, tapat ba? Ulitin ko, pagpatapos na ang taon, i-assess mo na ulit ang iyong sarili. I-assess. Kamusta ba ang palipas na taon? Sino ang nakinabang sa buhay mo? Huwag mo sasabihin, kasi busy ako eh. Sabihin mo nga sa Panginoon niya, tingnan mo nga, okay, walang time kasi kung parang preaching. Pero maraming mga Christian sa Bible na professionals, pero faithful. Amen mo ba? Akala niya ba si Lydia? At I think sino may asawa ni Lydia? Nalimutan ko. Hindi, si Lydia. Yung mag-asawa ni Paul? Aquila at Priscilla.
O di ba mga professional, mga negosyante yung mga yan? Pero kahit saan magpunta si Paul, kasama. Bakit si Luke? Bukto. O kasama ni Pablo. Di ba? Amen mo ba? May mga commitment tayo ginagawa ng bata tayo. Kapag tayo tumatanda, minsan nalilimutan na natin. Nawawala tayo sa hulog, kumbaga sa kapintero. Kasi ang akala natin, mas mahalaga na ang bagay material kaysa bagay spiritual. Huwag natin kakalimutan, mas mahalaga pa rin ang Panginoon. Amen mo ba? Ngayong mga nakalipas na Christmas party, napatagay ka ba? Napainom ka ba? Nag-shine ka ba iba bilang Kristiyano o nalulog ka na? Pag hindi ka nagpakilalang baptist ka, at ulat ko, magpapakilala ko. Pakilala ko sa basta hindi ako baptist. Ano ka mo ng Diyos eh? Kailangan manindigan ka. Kasi pag nakatagay ka, tuloy-tuloy na yun. Pag pinapasok mo ang bunto, di pa mapasukin mo na ang katawan. Hindi katawan, pati ulo. Ng ahas, doon sa kwento, papapasukin. Bakit? Nakaisa ka na eh. Nakatagay na eh. Mo ba? Huwag mong hahayaan. Simula mo lang, kung bagong member ka dito, pakilala ka na. Pasensya ka na, nakakilala na ako sa Panginoon, hindi na ako umiinom. Ito yun. Pakilala po tayo. Because God is faithful in His promises to us. Kailangan tapatin natin ang ating pangako. Number 2, bakit natin tapatin? Kailangan tapatin ang ating pangako sa Panginoon? Because we are God's children and we are commanded to fulfill our promises. Anak na po tayo ng Panginoon. Kung anak ka ng Panginoon, ang Panginoon ay tapat, ano ka dapat bilang anak? Ano dapat tayo bilang anak? E di tapat din po tayo sa ating mga pangako. Kung kinumit mo yung first fruit mo, kinumit mo yung first fruit mo, tapos hindi mo pinag-pray, hindi ko man na nag-isip, tapos bigla ka nag-commit. Tapos ngayon, naghahamol ka. Kaya nga maaga yung kaya nga po yan, binibigyan ng panahon para ibigay. Tama po ba? Para mahapon. Ako, honestly, talagang katakot-takot na prayer ang inabot ko sa first fruit ko doon sa Makati. Kasi, kailangan kong kumplituhin yung 40,000 doon. Kasi ako bilang pastor, ayaw ko mapag-iiwanan. Tama po ba? Sabi mo, may member ka mag-commit ng mas malaki sa'yo. Naabot ka din ng hiya. Kasi syempre, nasa abroad naman sila kaya siguro mas malamang sila sa akin. Pero yung commitment kong 40, kailangan kumplituhin ko. Tapos na. Nakapag-bitaw din ako sa ating church na mag-commit din ako ng 20. Kaya napasin niyo, 2 beses ang kami umuwi. Kasi honestly, gusto ko talaga kumplituhin yung first fruit ko dito. Kaya anong ginawa ko? Salamat sa Panginoon nabenta ko yung ibang aklat last Wednesday. Pag-uwi ko doon, pagpunta ko sa Bulacan, nagdala ko ng 20 books. Nabili lahat. Di 10,000. 4,000 na lang kulang ko. Meron na ako 6,000 dito. Sa biyaya ng Panginoon, alam ni Pastor, pinadala ko bakit? Pinangako ko, 17 dapat kompleto na ang first fruit ko. Hindi ako makaka-uwi. Pinadala ko na lang. 20 na siya. Sa biyaya ng Diyos. Mo ba? Bakit gano'n? Kasi salita mo yan sa harapan ng Diyos. Pag hindi ka totoo sa iyong salita, later on nakikita mo. Meron pang nagawa sa harapan ng Diyos. Basahin natin. Sige, para at least maunawaan niyo. Deuteronomy. Deuteronomy 23:21. Okay? Ano ba nangyayari pag ikaw'y nangangako? Nangako ka sa Diyos kasi hindi mo ginawa. Deuteronomy 23:21. When thou shalt bow a vow unto the Lord thy God, 23:21, thou shalt not slack to pay it. Ano yun? Pag ikaw ay nangako, huwag mong i-delay ang pagbabayad dito o ang pagbibigay dito. For the Lord thy God will surely require it of thee. Sapagkat sisingilin ka ng Panginoon. It will be a sin unto thee. Pag nangako ka at hindi mo tinupad, anong tawag doon? Kasalanan. Kasalanan. Diba? Nangako ka, magpe-faithful ka, maglilingkod ka, lumuhod-luhod ka pa. Tapos, pagdating na following week, hindi ka man lang sumama sa pagbibigay ng tracts. Hindi ka man lang sumama sa pag-attend sa church
at pag-aakay ng kaluluwa. Hindi lang ito tungkol sa opening. Basta yung ano ang pinangako mo sa Panginoon this year. Sabi mo, maasahan ka. Buti nga lang, mabait si Pastor eh. Si Pastor, hindi iba yung personality ko. Inaamin ko yan. Kaya kung mabait si Pastor, dapat maglingkod ka ng bukal sa puso mo. Alam mo ba? Huwag mo nang hihintayin sabihan ka. Sapagkat may alam natin ang ating obligasyon sa Panginoon. Lagi ka ba kailangan sabihan? Bilangin mo, ilang taon ka na Kristiyano dito. Baka meron dito na hindi na nag-visit, feeling graduate. Wow, kung feeling graduate ka, umanda ka sa pagharap mo sa Panginoon. Ni Pastor nga, hindi magsasabing graduate na kami sa soul winning. Member pa kaya? Galing mo naman. Di ba? Hindi porkit nagbibigay tayo, kapatid. Swerte tayo sa soul winning. Yung isang member sa abroad, 100,000 binibigay. First fruit niya. Pero, nagsosoul winning. At alam ko, marami pang Kristiyano mas malaki doon ang binibigay. Pero nagsosoul winning. Huwag mong iisipin porkit nagbibigay ka sa church. Exempted. Walang exempted sa soul winning. Bakit? Crown of rejoicing ang pinag-uusapan dito. Paano ka magkakaroon sa langit? Amen po ba, mga kapatid? Ulitin ko, hindi lang po ito about giving. Ito ay about your commitment, your promise to the Lord this year. Tinupad mo ba ang pangako mo sa Panginoon? Ikaw naman ang nangako niyan, dahil kung binabanggit. Bakit? Ako ba nangako ng first fruit para sa inyo? Magkakaiba tayo ng first fruit. May maliit, may malaki. May mas malaki. Pero ikaw ang nangako niyan eh. Di naman yun mo ang pangako mo sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, bago mo ibigay ang first fruit mo, mag-pray ka muna eh. Alamin mo muna. Diba? Isa pang verse, ito ninyo, kapatid. Numbers 30 verse 2. Ang sabi sa Numbers 30 verse 2, if a man bow a vow unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word. Hindi niya sisirain ang kanyang salita, ang kanyang pinangako. He shall do according to all that proceeded out of his mouth. Ecclesiastes 5:4, binasa natin kanina. Sabi ko, when thou vowest a vow unto the Lord, declare not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Ang tawag sa tao, hindi tumutupad sa kanyang pangako? Mangmang. Mangmang ka ba? Hindi naman siguro. Diba? Tuparin mo ang iyong pinangako sa Panginoon. Kung nangako ka maglilingkod ka, gawin mo. Hindi ang Diyos ang nangako dyan. Hindi si pastor ang nangako dyan. Hindi ang kapatid o asawa mo ang nangako dyan. Ikaw ang nangako dyan. Kayong mga young people na kabats ko, make sure na ang priority natin habang tumatanda tayo ang Panginoon. Huwag niyong babaguhin. Ang Panginoon na rin ang pinakamalaga. Oo, busy ka. Kasi nagkakaedad na tayo. Pero lagyan mo ng oras at panahon ang gawain ng Diyos. Yung kuya ko dati sa church, si Kuya Wilson tayo. Siya ang namumuno na ngayon sa SGB na may tauhan na more than 5,000 na employee yan sa Makati. Number 1 accounting firm sa buong Pilipinas. Siya na ang chairman nata, hindi ako nagkakamali kasi matanda na si Sisip eh. Pero siya nagkakandak ng sariling Bible study sa opisina niya. Siya na ang pinakapos ha. Siya pa nagkakandak ng Bible study. At dahil doon may nababaptize. Pero tanungin mo, ilan ang binibigay niya taon-taon? More than 7 million. Pero bakit kailangan mo siya mag-preach? Bakit? May obligasyon siya sa Panginoon. Maglingkod, mag-akay ng kaluluwa kay Kristo. Kaya hindi dapat natin sasabihin na kung nagbibigay na ako, exempted na ako sa soul winning. Wag. Pagharap ko sa Panginoon, di mo pwede sabihin yan, kapatid. Nagpapaalala lang ako bilang kuya niyo. Amen po ba? Iba ang katapatan sa pagbibigay. Iba ang pagkatapatan sa paglilingkod, sa pag-aakay ng kaluluwa. Pag hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, wala kang crown of rejoicing. Okay? Verse 5, Ecclesiastes 5 verse 4. Better is it that thou shouldest not bow
than that thou shouldest bow and not pay. Mas maganda pa daw na hindi na tayo nangako kaysa nangako tayo at hindi naman natin tinupad. Kahit sa asawa, ayaw mo naman pinapangako, tapos di ka tinupad. Kahit ka alam, sabi mo dati, pangako mo, ganito, tapos di tinupad. Naunawaan mo ba natin? Lalo na siguro sa Panginoon. Di ba? Mo ba? Sabi mo one time, Panginoon, tulungan nila po kung makalampas sa pinagdadaanan ko ito. Gagawin ko po ang lahat. Panginoon, nung nakalampas ka, yung pinangako mo, wala na. Alalahanin mo, i-assess natin bago matapos ang taon. Kumbaga sa percentage, sino ang nanalo sa buhay mo this year? Ang mundo ba? Ang diablo ba? O ang Panginoon ba? Natupad ba natin ang ating pinangako sa Panginoon? Number 3, why we ought to fulfill our promises to the Lord? Because in fulfilling our promises, we will be blessed by God. Alam niyo ba, every time na tayo tumutupad sa ating pangako sa Panginoon, may blessing. Katulad, for example, pagbibigay ng tithes and offering. Malakay 3, verse 10. Pag tayo ay nagbigay ng tithes and offering, buksan niyo yan. Kasi minsan yung ibang baptist, allergic yan eh. Malakay 3, verse 10 to 11. He will open the windows of heaven. Bubuksan niya ang bintana ng langit at iuhulog niya ang pagpapala na walang sukat pagkalagyan at God will rebuke the devourer and shall not destroy the fruits of our ground. In short, i-bless tayo ng Panginoon. Pero ang tanong, binibigay mo ba ang tithes and offerings mo sa Panginoon? Baka nagbibigay ka, pero hindi yun ang accurate tithes mo. Oo. Kasi hindi naman yan palakihan o palilitan. Patamaan yan, kapatid. Pag wala, hindi tama ang tithes mo, baka tamaan ka sa Panginoon. Handaan mo ha, hindi porkit malaki ang binibigay mo, tama. Hindi. Tama yan kung tithes yan. Kumikita ka for example ng 100,000 naman, bibigay mo may 5,000, tapos hindi ka nagsosold winning. Ano ka? Tama ba yun? Mali yun. Bakit? Ang tithes ng 100,000 ay 10,000. At kung hindi ka nagsosold winning, nagkakasala sa Panginoon. Bakit? Hindi mo tinutupad ang Great Commission ng Panginoon. Nalimutan mo na ba yun? Great Commission is still Great Commission. Go ye therefore and teach all nations. O pakita ko sa inyo, baka nalilimutan niyo na. Buksan niyo po yung Bible sa Acts. Sa Book of Acts, ito, pinakita ko na ito last time, pero pakikita ko po ulit sa inyo. Acts chapter, ano ba yun? 9? 9 or 8? Hanapin ko lang, ha? 9. O yan, ano sabi niya sa Acts chapter 9? And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest and desired letter. Then, sabi dito, eka lang, ito pala, sorry, verse 8. And Saul was consenting unto his death, and that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. May matinding pag-uusig sa church of Jerusalem. And they were all scattered abroad. Lahat ng mga Kristiyano, nag-alisan sa Jerusalem. Sino lang ang naiwan sa Jerusalem? Except the apostles. Pagdating ko sa verse 4, basahin po natin. Nag-alisan ang mga members, ha? Ang apostles ang naiwan sa Jerusalem, verse 4. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Di ba yung mga members ang umalis? Anong ginawa doon ng mga members? Preaching the word. Kaya kung member ka, Kristiyano ka, ang katungkulan mo, unang-una sa lahat, yung Great Commission. Kaya nga great eh. Alam mo ba? Great Commission. Give time. Okay. Naghahawak dati ng professional. Alam ko ang sinasabi ko. Give time. Kahit 1 hour a week lang. Give time. Bigyan mo ng panahon ang paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang magpapainit lang sa upuan at pagkatapos ay magbibigay. Maganda yung nagbibigay ng tapat. Totoo yun. Pero maglingkod ka sa pamagitan ng soul winning at pag-aakin ng kaluluwa.
Amen po ba? Hindi po yun para sa akin, kapatid. Haharap ka sa judgment seat of Christ. Okay? Alam ko, pinipreach siya ni Pastor. Oh, bakit? Hindi naman kayo lolokohin dito eh. Hindi tayo katulad ni Joel Austin dito. Sige, magbigay ka! At pagpakamundo ka, bahala ka, masama na ka, magbigay ka. Hindi ganon ang Baptist Church. Amen. Amen po ba? Amen. Pinapaalala ko lang, kapatid. Baka kasi medyo napapalayo ka na ng mundas eh. At nababago na yung prinsipyo. Hindi. Great Commission pa rin po tayo. Tandaan po natin yan. When we give, Proverbs 3:9. Ito may promise ha. Basta may ginagawa ka sa pangako mo, may promise. Proverbs 3:9 and 10. When we give God our first fruits, God will fill our barns with plenty, and our presses shall burst out with new wine. Blessing na naman, plenty. Bigay mo ang iyong first fruits sa Panginoon. Ikaw na nga ako din. Di ba? Ito pa rin mo. Letter C. When we give faithfully to the Lord, nagbibigay tayo ng tapat sa Panginoon, He will supply our needs. Philippians 4:15 and 19. Diba? Sinuplayan ng church ng Philippians. Si Pablo, ang lingkod ng Diyos, anong sabi ni Pablo? But my God shall supply all your needs. O, di ba? Lagi may pangako pag ikaw ay tumutupad sa iyong pangako. Lagi may blessing pag ikaw ay tumutupad sa iyong pangako sa Panginoon. And then, letter D, when we serve God faithfully, He will reward us in the rapture. Revelation 22 verse 12. Revelation 22 verse 12. And behold, I come quickly, and my reward, natin ulit yun, and my reward is with thee, to give every man according as his word shall be. Tandaan nyo, hindi yung according sa pagdalo, according sa iyong ginawang paglilingkod sa Panginoon. Kung totoo ang Panginoong Diyos, ang Panginoon mo, dapat siya ang nasusunod. Pag ikaw na ang nasusunod, then ikaw na dapat ang Panginoon. Kaya ang tanong, sino pa ang Panginoon sa buhay? Kung wala ka ng time maglingkod, then ikaw na ang Panginoon. Mahihiya ka lang sabihin, pero totoo ikaw na. Lumuhod ka. Aminin mo sa Panginoon nagkasala ka. Minsan din, diba? Kahit ako, nagkukulang sa Panginoon. Pero huwag na tayo magmamataas. Sapagkat ang nagmamataas ay pinababa. Alam mong nagkulang ka. Alam mong hindi natin kayang bayaran ng Diyos. Maglingkod ka. Sapagkat tayo ay alipin. Hindi tayo ang Panginoon. Pag hindi mo na kaya iluhod ang tuhod mo, then, matigas na. Hindi lang ang tuhod mo, puso mo matigas na. In conclusion, Matthew 6 verse 20, mga kapatid. Ano po sabi sa Matthew 6 verse 20? But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasa ng iyong kayamanan, kapatid, doon din naman ang iyong puso. Totoo naman yan. Amen po ba? Nasa na iyong puso ngayon? Nasa Panginoon pa ba? O nasa sanlibutan na? Hindi masama ang negosyo, ang trabaho, ang pag-aaral, hindi masama. Pero nasa ang iyong puso? Nasa Panginoon pa ba? O nasa mga bagay na yan? Ilalagay mo ang order. Una ang Diyos sa lahat ng bagay. Seek ye first the kingdom of God. Tandaan mo yun. Mag-impo ka. Oo. Kung gusto mo mag-impok dito, imama ka. Oo. Yun lang kabatch ko dati. Kasama pa kami sa soul winning, sa UP Diliman. Kasama pa kami. O ngayon, parang sabi nga, drug lord na. Kumikita na ng 20 million a year. O 25 na nga ata. Ako, tinawag ng Panginoon mag-full time. Siya, tinawag ng Panginoon mag-business. Pero siya, nag-preach. Sa kanya mga empleyado, nag-preach siya. At marami na siya mga branches. Kasi drug dealer. Yung mga gamot, pharmaceuticals. Pero alam niya, hindi
dahil nagbibigay siya, hindi na siya dapat maglingkod, lalo na sa soul winning. Bakit? May pananagutan siya sa Panginoon. Ano niyo ba? Amen po ba, mga kapatid? Give time. Give time. Kaya nakikita ko itong mga young people na ito, nakikita ko naglilingkod, nakakatuwa. Pero sana pag professional na kayo, yung init nyo sa soul winning na, yan pa rin dahil utos na natin ng Panginoon niya, ang pangalawa, pastor dito, kilala sa soul winning. Huwag natin baguhin yun. Doon siya kilala. Diba? So, ang mga anak, dapat kilala din sa soul winning. Siyempre, sa po, magmamana, kahit sa tatay. Mag-soul winning tayo. Ewan po ba? Oo. Yung aklat ko, kaya ako nagawa yun. Yung iba doon. Si pastor, sinarit siya ko, pinagturo pa agad ako. Wala pa akong alam, nanonood lang ako sa kanya. Andun yun, doon sa aklat ko. Pinagturo niya ako doon sa Talayon Street. Pero dahil karating ko siya, may ginabawasan yung kaba ko. Kasi alam ko, kung hindi ko man masagot, nandun yung pastor, kalapit ko na. Di ba? Tanda ko yun, doon sa Talayon Street. Ba, magturo nito. Basta ako. Sige po. Soul winning. Huwag natin kalimutan. At ngayon, patapos na ang taon, ulitin ko, kamusta na ang pangako mo sa Panginoon? Parang paalala sa ating lahat. Sapagkat kahit ako may commitment i-assist natin. Natutupad po ba natin ang ating pangako? Ang ating commitment sa Panginoon? Hindi ko alam kung anong status ng first fruit dito. Pero hindi yan obligasyon ni pastor sa Panginoon. Obligasyon mo yan sa Diyos. Natin. Ewan mo ba? May pinangako ka, tuparin mo sa Panginoon. Maganda na yung natutunan mo na buhay pala ang Diyos. Si Odette last year, nagbigay ng first fruits. The following month, January, lumabas yung dividend nila. Lampas pa doon sa binigay niyang first fruits. Buhay ang Diyos. Kailangan mo lang kilalanin siya na buhay siya. Ewan mo ba? Oo. May mga pagkakataon na nagigipit din kami sa Makati. Pero humahawa kami sa pananampalataya namin sa Panginoon na hindi kami pababayaan ng Diyos. Huwag kang, sigurista. Kasi ganoon ako dati, kilala ako ng pastor sigurista. Binigay ko na ngayon ang tiwala ko sa Panginoon. Kung iiwan ako ng Panginoon, hindi ako iwan. Kung pababayaan ako, hindi ako pababayaan. Nangyari na yun ng pandemic walang-wala kami. Biglang kumatok yung kapitbahay, pastor, may birthday po kami. Bibigyan po namin kayo ng pagkain. Wala naman kaming member ng kakilala mo. Hindi kami ginutom ng Panginoon. At yung supporting po dito, kahit ang pandemic, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Nakalampas kami, makakalampas ka rin. Unahin mo muna ang kinumit at pinangako natin sa Panginoon. Subukan mo ang Diyos, tapat siya. Mo ba? Subukan mo ang Panginoon. Tinan mo, hindi ka mabibigo. Pero pag inuna mo ang sarili mo, tinan mo, later on, may parang ipit ako. May parang may kulang. Kasi yung pinanghawakan mo, kala mo sapat, yun pala, kulang pa din. Kasi hindi mo inuna ang Panginoon. Mo ba, mga kapatid? Tandaan niyo yan, buhay ang ating Panginoon. Tayo po lahat manalangin, tayo po lahat ay imuko. Panginoon, salamat po sa simpleng mensahe. Dalawa, ito po ay naging paalala lamang. Sapagkat kami naman po ay tao na may pangailangan din. Subalit, Panginoon, pinangako nyo na sa mga tao nagtatapat, sa tao matuwid, katulad ni David, hindi nyo pababayaan. Sabi nyo, ako ay naging bata, sabi ni David. At ngayon naman na, subalit hindi ako nakakita ng tao matuwid, na pinabayaan, o ang kanyang mga anak ay nalibos ng tinapay. Kailangan lang po namin gawin magpatuloy kaming manampalataya